Bawas kaya siya mag-gising, no? Pero chinat ko naman na siya. Alam mo ba? Dapat 5 a.m. out ko, diba? Dapat 5 a.m. magbabiyahe na kami. Kasi bukas na yung MRT nun. Kaso, hindi siya nagising. Napapanood dito. Ito na lang. Yung view ko. City. Literal. Nasa syudad po ako ngayon. Week. 2 weeks po ako dito sa city. And then after that is work from home na ulit ako. Tapos next month na ulit yung 2 weeks. Every 2 weeks na po ulit yung month. Miss ko na nga yung mga mingming ko. Kasi iniwanan ko yung isa at dalawang mga pusa ko. Pusa namin. Kasi we have 5 cats. 3 puspin. Tapos dalawang isang Persian Siamese at saka isang Persian. Yung mga pusa namin, si Betty, si Emmet, si Mikey, si Hauri, at saka si Cory. Ayan. Yung mga pangalan ng mga pusa namin. Si Betty yung pinakamatanda. She is more than, I think, 6 years na siya sa amin, or more than 6 years na. Hindi namin alam, basta alam ko is college pa ako. Nandiyan na si Betty. 5 years na ako, almost 5 years na ako graduate ng college. So, tapos si Mikey is 3 years old. Then si Mikey is mag 4 years old. Si Emmet is mag 3 years old. Si Hauri is mag 2 years old. Tapos si Hauri is mag 1 year old. Yep. Tapos mga birthdays nila, alam din namin. Kasi binigyan namin sila ng mga birthday. Si Betty, September 19. Kasi pinilagay na namin siya naka-birthday ni Ate Grace. Pero month of September, tanda namin na birthday niya kasi hindi namin tanda kung yung exact date. So, sinunod lang namin yung birthday ni Ate. September 19. Then, si Mikey naman is kailang birthday niya? August 25. Kasi month ng August din siya. Tapos sinunodaan namin kay Ate para mag-celebrate. 25. Si Emmet naman is May 15. May 15 si Emmet. Month naman yun. Yun talaga yung exact birthday ni Emmet. Kasi yun doon na namin natandaan talaga. Yung masailan sila pinanganak. Tapos si Hauri at saka si Cory kasi is gift sa akin ni Adrian ng partner ko. Gift siya sa akin. Dalawa. So, si Hauri is birthday niya is November 14. Tapos si Cory naman is October 16. Check na. Malapit na yung birthday ng dalawang baby. Malapit na yung birthday ng dalawang baby sa akin.
Magwa 1 year old na siya. Okay? I'm so excited. Sobrang kulit. Yun ang lahat. Kunti lang lahat. Kasi, si Emmett dati, ano yan, palaaway yun. As in, lahat ng mga ibang pusa, kung pumapasok na pusa sa amin, inaaway niya. So, territorial, ano guys, territorial ang mga cats. So, yun, palaaway yun. Pero nung nakapun siya guys, grabe, sobrang lambing, parang siyang naging bakla pusa. So, territorial pa rin siya, pero hindi na siya lumalabas ng bahay. Not like before na, as in, hindi mo yung makikita sa loob ng bahay. Ngayon, hindi na siya, parang boy cat house na siya. Ano ba, house? Cat, ano ba? Basta taong bahay na lang siya. As in, sobrang lambing, sobrang kulit. Parang siyang basta niloloko nga siya ni Papa and parang naging bakla daw si Emmett nung nakapon. Kaya, ayun. Tapos bigla siyang tumakaw, tumaba. Ang dami talaga improvements. So parang iniisip ko na ipakapon na din si Hauri at saka si Cory kapag nagkaroon na sila ng mga babies. Kasi nihintay ko lang si Cory na ready para magkaroon ng baby. Okay, ilang month pa lang ako. So, mag-8 months. So, yun. Hintayin ko na siguro mga 1 year and a half. Pwede na siguro. Yun. Kasi mate na sila eh. Alam ko na parang mate na sila yung lawit sila. Ba't nila isa't isa? Kapag kasi nag-init si Cory, nilalapitan niya yung Cory si Hauri. Tapos, ang gusto din ni Hauri. Was my friend to si Hauri at saka si Cory. Ipapakapos na. Kasi, ang cute ng kulay niya, color gray siya. Gray cat siya, kaya hindi mo makapansin na may pagkasayang siya kasi wala sa kulay na ang Siamese. Sa mukha, siguro, meron makapansin mo na may pagkasayang siya, pero sa color talaga, wala. Then si Cory naman is a ginger cat. Sobrang rare magkaroon ng orange cat na babae. So, swerte mo na kapag nagkaroon ka ng girl cat. Tapos orange pa. So, diba may stigma pag daw orange cat, makulit. Ay, guys, legit, sobrang kulit ni Cory. Sobrang kulit, matakaw, pasaway. Pero above all that, sobra naman siyang lambing. As in, sobra. Papakita niya talaga love. Love ka niya. Ganun. Si Hauri kasi, nagsusuwi ng love. Hindi siya masyadong malambing. Parang nonchalant siya. Nonchalant siya pusa. Papakita ko sa inyo pag nakauwi ako sa bahay. Pakita ko paano ka nonchalant si Hauri. Pero, sobrang
lumalabas ako mag-isa, magpapagas ako ng sasakyan, mag-errands ako ng mga mabilisan lang, mag-withdraw ko, pagka sinasama ko yung pusa ko, kasi sanay siya na nakasakay sa sasakyan, not like Cory kasi na medyo sinasanay ko pa rin naman din si Cory kasi medyo di pa siya sanay, parang mahihiluhin siya, tsaka makulit siya dahil na ginger cat siya, makulit siya sa sasakyan. So may stress ako, titingin ako titingin, pero si Harry kasi kapag once na iupo mo siya doon sa upuan, hihiga na yun, nahanap na yun ng best spot niya, ganun. Yung mga other cats naman namin, si Betty at saka si Mikey. Ano yun? Si Betty sobrang lambing din kasi or siguro dahil matanda na siya. Pero malambing talaga siya dati pa. Siguro doon naman kasi si Mikey at saka si Emmett, anak siya ni Betty sa magkaibang taon nga lang. Yun. Si Betty sobrang lambing kasi sobrang tahimik, hindi mo yung maririnig ng uyaw, hindi mo siya maririnig na nahuhuha ng pagkain. As in, sa mga cat namin, hindi siya yung umakit sa lamesa, nakuha ng pagkain, hindi. Tapos kapag kumakain ka ng chichirya o kumakain ka ng kumakain ka, tapos nasa tabi mo siya, hindi yan lalapit hanggat hindi mo sinasabi na kainin niya yun. Ang cute. Sobrang one of our first cats, si Betty. Kasi meron pang mama si Betty eh. Pero nawala na siya kasi nung nag-time na nagkasakit siya, time na nun, high school pa lang ako ata nun. Ay hindi, college na din ako. Syempre wala pa ako masyadong pera nun. Hindi ko siya napagamot. Namin siya napagamot kasi short din kami. Parang sinamama at papa lang yung nagbibigay ng pera sa amin. Alam niyo naman guys kung gaano kamahal yung check up sa vet. So yun, hindi namin siya napagamot. Lalo lumala yung infection niya sa ear. Tapos parang ang isang araw pumunta siya sa bahay, ngiyaw-ngiyaw siya, parang nagpapaalam na gano'n. Tapos basta nilambing niya muna kaming lahat kasi parang nagbabay siya sa amin lahat. Tapos the next after naman hindi na siya umuwi. Ang dami ng mga pusang dumaan sa life namin. Meron na kami yung dalawang pusang namatay. Ay hindi siya dalawa. 1, 2, 3, 4. Wait lang, bilangin ko si Oji, si Ate, si Nana, si Momo, si Mama. Mga 5 cats na yung mga pusa natin. Si Brad, 6. Ano ba? Yun pala yun. Si Bran, hindi ko, namatay siya nung nanganak siya. Tapos, yung mga babies din niya, 3 yun, namatay din. Parang mga 2 weeks kasi nga hindi nakakadede. Tinry ko nung dati painumin ng milk kasi hindi kinaya ng mga babies. So si OG naman is nakaligaw, parang nawala, naligaw siya. So yun, hindi namin alam, tapos si Mama Beth din nga. Tapos si Adi is di naman total naman sabi ni dead
lumayas. So, yun. Tapos, si Nana, nabangga. Dito lang siya, July, June, May, and then anniversary na. Last year lang siya nabangga. Eh, noong time na yun, hindi na, wala na siya, parang dead on arrival. Kasi, gabi siya nabangga. Nakita ko siya nakahiga na. Tapos yun, medyo matigas na siya. Kaya yun, di na namin nadala sa vet kasi 1 hour yung bayahe bago makapunta dun sa emergency clinic na yun, kasi yun lang yung vet na 24 hours sa amin. Tapos si Momo naman is namatay din. Si Momo yung isa sa mga naging cat ko talaga ko ng babies ko. Siya yung pinaka-attach sa akin. Si Momo namatay siya dahil sa parbo ng mga pusa. Yun. Hindi niya kinaya eh. Yung parang yung time na parang ilalagyan siya ng tuturukan para ma-dextrose. Yun, i-dextrose na siya. Para siyang na heart attack. Hindi kinaya ng puso niya. Yun. Yun, sobrang iyak ako kasi meron akong video noon na paluwas kasi ako ng Manila noon. Tapos sabi ko is papagaling siya, hintayin niya ako umuwi. Ayun, papagaling nga siya. As in, sobrang love ko yung kanya. Until now, 2 years na siya wala. So, June 30 naman siya nawala. Grabe yung umiiyak pa rin ako pag naalala ko na parang inintay niya ako makarating muna sa dorm bago siya mawala ng lugar. Kasi parang dinala na siya sa ate sa bed. So, chinek-check na, isa-isa na ginagawa. Basta, chinek-check na siya. Tapos, ngayon nga, nakarating na ako sa dorm. Biglang tumawag si ate. Yun nga, wala na daw si hindi ako iiyak guys. Yun. Gawa sa patik-patik pa sa balat at saka duling siya na pusa. Naglalap ko talaga yun. At saka taong bahay din yung pusa ko. Tapos dahil male cat siya, di ba dapat nag-i-inhale siya, lumalayas, ganyan. Hindi siya lumalayas kasi meron siyang isang teddy bear na yun yung alam niya na yun yung inaano niya para mawala yung inhale niya. Yun, sobrang as in try kong hanapin yung mga video na talagang kinukuha niya yung teddy bear, trying to find a video kasi nawala dahil bago yung phone ko nawala yung mga files ko eh, pero try ko mahanap baka na-upload ko sa tapos
lang ako, natutulog, kakain, yun lang. Hindi naman ako kasi palagala. Pero pag gumala ako, ay galang-gala yan. Hanggang gabi, umaga hanggang gabi, kaya ko lumabas. Pero most of the time is nasa bahay na. Hindi ako natutulog, nagpo-phone. Natry ko na maging productive. Mag-jogging na ulit na kaya ako. Hindi siya kapanindigan. Kapanindigan yung fitness era ko kasi feel ko naman fit ako. Kasi payat ako. Pero nagpapataba ako guys. Kumakain ako ng marami. Yung marami sa akin is konti lang sa partner ko. Pero at least kain ako ng kain. Kasi yun yung nakapapataba. Pero syempre yun dapat healthy pa rin yung kakainin mo. Kasi hindi ako guys mahilig sa akin. In moderation lagi yung kain. Hindi ako mahilig sa soft drinks. Hindi ako mahilig sa juice. Hindi ako mahilig sa mga nabibili sa labas. Mga Sprites. Ang iniinom ko lang minsan pag pumunta ka sa mga labas mo gumawa ko ng Tai Chi. Yun lang yung iniinom ko drink. Pero hindi siya everyday. Kapag umari, banas na banas lang ako or init na init ako sa pag-uway, uminom ako ng tsaka hindi din ako nag-iinom ng alcohol. I don't prepare drinking alcohol kasi pero pwede naman akong maaya sa mga inuman kaso hindi ako uminom. Kaya akong makipag-chat, pagkwentuhan, makinig sa mga kwento ng mga kasama kayo pero uminom is hindi. Natatawa ako kasi nung parang year-end party namin sa office namin, nagtataka yung mga merong isang guy na nagtataka na hindi daw niya mag-gets bakit daw hindi ako uminom. Sabi ko, hindi mo prepare. Parang nandito tayo sa parang kasi yung event is nasa bar. Sa bar kami, bar yung event ng year-end party namin. Sa bar yung Urban QC dyan sa may Timog. Ayan. So yun, party, ganun. So, parang hindi niya gets daw bakit pumunta ako dun sa event na yun. Though alam naman mo yung inuman, ganyan, party. Yun. Sabi ko, I can enjoy kahit hindi ako uminom. Kaya ko makipagsabayan sa inyo kahit na kung inom. Hindi talaga ako mapapainom. Though, makakatikim ako as in yung mga tiki-tiki as in konting-konti lang. Yun yung tinatawanan nila ako kasi para daw nainom ako ng gamot. Pero hindi ko talaga kasi kaya. Or dahil sa nababa yung tolerance ko pagdating sa alcohol. Pero hindi ko talaga sabi ko na, masaya siya, it's fun. It's fun experience kasi nakakilala ako ng mga ibang tao, mga office mate, family, friends, acquaintance, sa mga yun. Masaya siya. In fairness. Ako ba? Siguro yun din yung parang isa sa mga dahilan bakit hindi ako tumataba or siguro sa family ata siguro namin dahil tama din. Di ba sabi ko sa mga matatanda
siya mapakita sa inyo kasi baka bawal. Pero, yeah, dito sa street namin nakatira. Yung bahay, ay yung nakatira. Dun yung bahay na si Tio Del Pilar.